Ayan, magandang hapon po muli sa bawat isa. Magandang hapon po. Ayan po, isang mainit, amen, na hapon. Amen, alam po natin yung mga klema natin at sana po ang pagiging Kristiyano po natin ay mainit din po tayo. Amen. Itong nakaraang Lunes at hanggang kahapon, may mga topic po tayo na diniscuss or in-explain, pinag-aralan ng ating mga pastor. At dito po ay 12. Amen. At alam ko ang bawat isa ay may mga na i-take note. So, ang sabi niya po ay, ano ang biblical na attitude mo? Kapag, ano ba yung attitude? Paano ka ba mag-response o anong ugali ang pwede na maipakita mo pag ikaw ay may mga bagay o kapag ikaw ay nakaka-encounter ng mga ganito or dumadaan ka or dumaan ka na or dadaan ka pa sa mga ganitong mga sitwasyon. Ito po ay 12. Hindi ko na po isa-isahin, babanggitin ko na lang po muna sa inyo. Ang sabi niya po, ang biblical na attitude, ano yung biblical na attitude mo kapag ikaw ay pinipintasan? Amen po, sinisita, inaaway. Amen po. Sabi niya po dito, ano ba yung attitude mo towards dito sa mga kapatiran or hindi mo makapatiran na ganito yung pinapakita sa iyo o ginagawa sa iyo. Ang sabi niya po sa Roma 14:13, huwag na tayong humatol sa isa't isa, huwag din tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. So wala po tayong right na mamintas, o sumita, amen po, o umaway. Yung pagsita po ay case-to-case basis naman po yun. Amen, yung pamimintas po ay hindi po ito gawain ng isang tunay na Kristiyano. Amen po, tayo po ay paano mo ito i-deal pag ganito po ang ginagawa sa'yo. Hindi lang po mga Kristiyano o kapwa Kristiyano, natin po kahit yung iba. Paano mo i-deal para maipakita mo pa rin na ikaw ay tunay na Kristiyano at naglilingkod sa Diyos. Sabi niya hindi po normal na ang normal na reaction ay siyempre parang bakit, di ba? Pero sabi niya po, huwag po tayong humatol at ikaw na ginagawa nito, sabi niya, ay yung pagsisita sa iyo, inaaway ka man, ay andun lang yung makinig ka. Ano po? Bakit makinig, Pastora? Kasi baka may kinokorek. Amen po? Makinig ka or andun yung pag-response mo na tahimik ka lang. Amen po? Huwag kang papatol. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong papatulan. Amen po? Ang attitude po doon, sabi nga rin po ng mga pastor natin, mapagkumbaba lang, baba ka lang, maging humble ka lang. Kung sinisita ka na, depende sa pagsita. Alam niyo po yung pagsitang pagsinita ka, kasi gusto ng Diyos na itama ka. Or minsan nami-misinterpret po natin. Inaaway. Pag inaaway ka, ano pong gagawin natin? Tahimik lang, humble lang. Pinag-uusapan sa likod. Amen po? Yung mga bagay na pinag-uusapan sa likod, hindi mo man ito naririnig, hayaan mo lang. Kasi ang Diyos naman po, ang nakakakinig nun. Amen po? Ang sabi niya nga po, sa Matthew 5 verse 11 to 12, ang sabi niya po, magsaya ka lang. Kasi bakit? Ano man ang sabihin nila, alam mo yung itinatanim mo sa kapwa mo. Kasi alam natin ang tinatanim natin. Ano man ang sabihin, totoo man ito o hindi, maging mapagkumbaba at tahimik lang. Amen po? Kasi alam ng Diyos na totoo. Huwag po tayong lumaban. Mahirap pong gawin to. Amen po? Pero kailangan mong gawin. Amen po? Para makitang ikaw ay tunay na tagasunod ng Diyos. O ikaw ay lingkod ng Diyos. Mahirap po ito. Kasi alam ng Diyos ang totoo. Huwag kang lumaban. Ipakita natin na ang Diyos ay buhay na pinaglilingkuran natin kahit nasasaktan ka. Number 5, inaabuso, ginagamit, nire-reject. Amen po? So, ang mga bagay na to ay hindi po isang
nakakatuwa. No? Ano po? Nakakalungkot. Pero dadaanan mo ito. Bakit? Baka nangyayari sa ito o sa akin, sa atin, ay may mga bagay na lalo kang lalago. Amen po? Magpapatatag sa'yo bilang pagiging Kristiyano mo o pagiging lingkod mo. Nire-reject ka, maraming times na po, no? Ang bawat isa sa atin, ako po na-reject ng maraming beses. Amen po? Pero lagi po natin tandaan, pag nire-reject ka, may dahilan ang Diyos. No? Dinadaya, pinagkakaisahan. Amen po? Lahat na ay against sa'yo. Amen po? Ano ang attitude mo? Amen po? Paano ka mag-react sa mga time na ginaganito ka? Ikinakalat. No? Maganda sana kung ikakalat niya ay mga positive. Kung di pa na yung negative, anong gagawin mo? Ako manda ka. Ako din. Ganun po ba? Hindi po. Tahimik ka lang. Bakit ka tahimik lang? Sasabihin ko po sa inyo. Pinagbibintangan. Pinagbibintangan ka sa mga bagay na hindi mo naman ginawa. Or either ginawa mo at pinipoint-point ka talaga. Tahimik ka lang. Tahimik lang. Kinokorek ka. Mas maganda po minsan na kinokorek ka. Bakit? Kasi alam mo, yung nagkokorek sa'yo, concern. Ang mga hindi maganda, yung hindi ka na pinakikialaman. Amen po? So, bakit po? Lahat pong ito ay pag-uugali. Itong 12 na to. Lahat ng ito ay dapat, no, tayo po ay biblically na babatuhin ka talaga. No? Katulad nila Pedro, nila Pablo, ang mismo si Jesus ay pinaratangan ng kung ano-ano. Amen po? Pero ano ginawa ni Jesus? Nagpapako pa rin siya doon sa cross ng Kalbaryo. Paano po ba natin i-deal ito? Matthew chapter 5 verse 11 and 12. Pinagpapaala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan, kasinungalingan ng dahil sa atin. Verse 12. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusog din ang mga propetang nauna sa inyo. Lahat po ito ay alam ng Diyos. Ang sabi niya po, magpakumbaba lang. Maging masaya kahit nasasaktan. Mahirap po yun. Masaya ka tapos nasasaktan ka. Pero ito po, huwag kang pumatol. Maging malawak ang ating pangunawa sa times na dumarating tayo sa ganitong pagkakataon. Kahit mahirap at masakit, hayaan natin ang Diyos ang makakita sa atin. Yung attitude na may matured ka na Kristiyano. May matured ka, may espiritu ka na either totoo man o hindi. Amen po? Tahimik ka lang. Pero ang susi po ng lahat ng pagiging tahimik mo, sumbong mo sa Diyos. Ipanalangin mo. Panalangin mo yung taong umiusig sa'yo. Kasi ang kapalit noon ay pag-ibig ang ibibigay mo sa Kanya. Hindi po madali. Amen po? Hindi po madali. Maraming luha. Maraming sakit. Kung pwede lang gumanti, pero hindi po pwede. Amen po? Bakit? Kasi tayo ay kahanapan ng Diyos. At sabi nga po nila, no, pag ikaw ay pinipitpit na, katulad ng Colgate, pinipitpit ka na, no? Ni-squish na. Ano ang lalabas? Pag toothpaste. Diba? Dapat yung Colgate pa rin, yung toothpaste pa rin, hindi lalabas yung iba. Amen po? Kaya ang susi po ng pananahimik po natin, pagpapakumbaba, ay manalangin ka. Sa Diyos ka magsumbong. Sumbong mo lahat. Open mo yung puso mo. Kung nagkamali ka man, nagkamali man siya sa'yo, sumbong ka. Iyak mo sa Diyos. Kaya mo itong sapagkat tinuruan tayong manalangin. Para saan pa po yung ating mga pinag-aralan na tinuro sa atin. Amen po, manalangin, mag-travail, mag-binding and loosing. Yes, mag-binding and loosing po tayo. Sa time na dumadaan tayo ito, bakit? Ibahin mo yung nararamdaman mo. Ibahin mo yung spirit of revenge, spirit of pagganti. Amen? Kasi hindi yun ang itinuro ng Diyos sa atin. Kundi mahalin mo ang kaaway mo. Actually, mahirap po. Bakit lagi kong mahirap? Sinasabi, yung realidad po tayo, mahirap yun. Para dumating man tayo at maranasan man natin ang mga bagay na ito,
Amen po? Andun pa rin yung mararamdaman mo pag nananalayan ka, nagtatrabail ka, yung restoration ng Diyos sa'yo at doon sa kung sino man siya. Amen po? Ipanalangin po natin. Ang salita at panalangin tayo kakapit. Ang salita ng Diyos at yung panalangin tayo kakapit. Huwag kang lumaban or huwag kang pumatol. Amen po? Kasi alam mong hindi yon ang tamang gawin ng isang tunay na Kristiyano. Pwede kang sumagot. Saan? Amen po? Sumagot ka na, Lord, saan ako nagkamali? Amen po? Sasagot ang Diyos eh. Tuturuan ka niya. Amen po? Pero dito po lalabas ang pagiging Kristiyano natin. Huwag ka nang kumipo, makinig ka na lang at magpakumbaba. Hayaan mo ang Diyos. No? Ang Diyos po ay He is the Lord of Just. Makatarungan ng Panginoon. Hindi madali, pero ito ang tama. Amen po? Humarap tayo sa Diyos at magpakumbaba. Maging example po tayo. Amen po? Sabi niya po sa 2 Chronicles chapter 7 and 14. Ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Pakikinggan ko sila mula sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasamaan at mali kung pasasaganahin ang kanilang lupain. Amen po? Kailangan lang po nating magpakumbaba, manahimik, manalangin. Amen po, hayaan natin ang Diyos ang siyang kumilos sa time na dumaranas tayo ng mga ganito. Amen po, alam niyo masarap yung yung nagpipray ka, sa Lord ka umiiyak. Amen po, tama man o mali sila sa mga sa sinasabi sa atin. Prayer lang, kapatid. Pag-travel mo yan, mag-finding and losing ka, kita mo, darating ang time, yung joy dun sa puso mo, mananatili pa rin. Kasi alam mong nagawa mo yung tunay na pinagagawa at pagsunod natin sa Panginoon. Amen po. So, yan lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Praise God. Salamat, Pastora Lea. Yun po sa pagbabalik po natin ulit every Friday po dito sa Rema Philippines at nagkakaroon po tayo ng iba't ibang mga topic po. At yung nga po na pag-usapan po natin sa buong linggo, yung mga biblical na attitude po natin kapag nasabi po yung 12 ugali, ano po na minsan bilang normal na tao at kung ating titignan po yung ating physical, ano po yung ego natin. Pag ito po ay natamaan, yung pride natin, pag ito po ay natamaan, ano po ay merong tendency na ang laman mo, no, ang sarili mo mismo, no, na ikaw ay gustong gumanti, ano po, o gustong lumaban. Kaya lang nga po, ano po ay hindi po dapat ganoon dahil tayo po ay mga Kristiyano na. Yung pinag-aralan po natin ay tinuro sa atin kung paano po tayo yung biblical way na magre-response po dito. Ano po, at kung ano yung dapat po natin gawin na pagbalik sa kanila sa ginawa po sa atin sa mga 12 pag-uugali na yan. Ano po? Ganun din naman po kung meron po tayong biblical na kaparaanan, ano po, ay tama po yon, pero kailangan po na ma-mold tayo, lalo na yung heart po natin, ay sa magitan ng panalangin. Bigyan po natin ng aksyon sapagkat sa Ephesians 6:12 po, ang hindi po tao ang kalaban natin. Sa AMB po translation, sabi niya, sapagkat sa ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. It's not a wrestle against flesh and blood, kundi laban sa pamunuan o pinuno sa ibang translation, against principalities, laban sa kapangyarihan, against powers, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, the rulers of darkness of this world. At yung nga po isa pa, sabi niya, ito ay laban sa mga ukol sa spiritual o hukbong spiritual ng kasamaan ng mga dakong kaitaasan o sa himpapawid. Ito yung against spiritual wickedness in high places.
na tulad nga po na kailangan po tignan natin ito na once na ikaw ay pinaratangan, ano po, tandaan mo, ano po ay hindi ito gawa po ng tao, ito po ay gawa ng kaaway. Ano po, na ito yung palagi natin ibinabind, palagi natin pinapalayas yung mga rulers of darkness, ano po, yung pong mga principalities, against principalities, powers, rulers of darkness, and yung pong wickedness in the high places. Yan po yung mga nangingialam sa mga Kristiyano. At kailangan nga po tayo ng manalangin kasi po ang paalala ni Apostol Pablo po sa atin yan sa Ephesians 6:12, ano po, hindi natin kailangan patulan ng ang makamundong pamamaraan ang mga gumagawa po nito sa atin. Bagkos ipakita po natin ang makabiblikal nga na mga pag-uugali. Alam niyo po kung sinasabi po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ano po, ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya nga po kung tayo ay sinisita, ano po, kung tayo ay pinipintasan, ano po, at yung binisita, inaaway, ano po, at pinag-uusapan sa likod, ano po, at nandoon yung ginagamit ka, dinadaya ka, ano po, ito po yung mga napag-usapan, ano po, na pag-uugali, at kinakalat ka, chinichismis, ano po, kung ikaw ay chinichismis, minamarisol, ano pa ba, yung isa po ay, ano po, yung mga ginagawa po, no, mariposa, ay, tama po ba? Ay kahit na po anong gawin sa iyo, dahil sinabi niya, ikaw ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo. Isa ka ng bagong nilalang. Yung dati na madaling masaktan, ano po, madaling balat sibuyas, ano po, alam nyo, kakapanalangin natin. Alam yun, imomold ni Lord yan. Ano po, babaguhin niya yung pong heart mo, no? At dati po, iyakin po ako, ano po, dati po ay madaling masaktan, madaling magtampo, madaling halos parang pag narinig mo yung correction, napakahirap tanggapin, ano po. Pero alam niyo po, ang tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, yung tunay na merong relasyon sa Diyos, at ikaw ay patuloy na nagpapamold everyday through prayer sa Panginoon, aayusin niya po ito. Dahil yung dati mong pagkatao, wala na yun. Ano po, kaya handa ka lang na makinig, handa ka lang magpakababa, ano po, napakahirap. Pero ang Kristiyanong na bago na ay marunong magpakumbaba at may disiplina, amen po, na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya patuloy lang po tayong manalangin, ano po, sapagkat ang panalangin ang nagpapaunlad sa sariling pamumuhay espiritual. Kaya nga po tayo always pray in tongues. 2 Corinthians chapter 14 verse 4, na ito ang magpapalago, ito ang magpapatibay sa atin sa bilang Kristiyano. Amen po. Upang pag dumating ang mga ganitong mga salita o paratang po sa atin, ay kaya po nating bumaba dahil alam natin kung sino ang sinusundan po natin. Dahil sa lakas ng banal na Espiritu na palagi mong ginagawa through Christ. Amen po. Kaya nga sabi niya sa Philippians 4, through Christ who strengthened me. Wala po tayong, kung sa sarili lang natin po tayo mananahan, pwede po nating balikan. Ikaw ba naman ay ikalat? Ikaw ba naman ay pag-usapan sa talikuran? Ikaw ba naman ay inaaway? O ikaw ba naman ay dinadaya? Ikaw ba naman ay pinagsasabihan, pinagbibintangan? Ano po? Ang sasakit na maaaring marinig natin ito, pero may mga kaparaanan po tayong ibabalik sa kanila sa magitan ng
biblical way, and yung kung sa magitan ng na-mold, na ayos na pamumuhay dahil sa pananalangin at pananalangin spiritual. Manampalataya po tayo, maniwala po tayo na kung ikaw ay palaging nananalangin, amen po, ang pamumuhay, ang sariling pamumuhay, yung nagpapaunlad ng sariling pamumuhay, yung palaging pray in tongues, at pag dumating na yung travail and groanings, yan po yung ugali natin ay nababago. Amen po. Kaya nga po, ang gawin po natin ay patuloy na manalangin. Tulad ni Joseph, kung alam niyo po ang story ni Joseph, alam natin na lahat ng paratang ay ginawa na sa kanya. Dinaya siya, niloko siya, at pinagkaitan siya, pinag-usapan siya ng mga kapatid niya pa mismo. Ipapapatay na siya, amen po. Pero ang ginawa niya, ay napagtanggol pa po siya ng Panginoon. At nagkaroon pa po ng amen, pinaratangan pa siya pagdating na doon sa rapist siya, pero ang Diyos ay hindi po natutulog. Sa akala mo lang ay hindi umiimik ang Diyos, pero sa kanyang hindi pag-imik, nandoon ang kanyang pagtugon at pag-ayos sa buhay mo. Kaya nga po, anuman ang dumating sa atin ng mga masakit na mga salita, amen po, pag tayo ay ayos, amen po, ang relasyon natin sa Panginoon at sa panalangin at sa mga biblical na alam po natin, mga pangako ng Diyos, marunong po tayong magpakumbaba at marunong tayong harapin ang mga bagay na darating sa atin, yung ganyang klaseng ugali. Amen po? Kaya ngayon, sama-sama po tayo muli, manalangin at magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Samahan niyo po kami sa pagpupuri sa Panginoon. Itataas ka namin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. So God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas,
taas kundi Ikaw. At wala nang ibang pararangalan, Panginoon, kundi Ikaw, O Diyos. Lord, nandito po kami ngayon, sama-sama muli kaming nananalangin, Panginoon, dumudulog sa iyo, Panginoon. Dahil wala po kaming magagawa kung kami malayo sa iyo, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, hallelujah, nalalayo sa iyo, wala po kami magagawa. Kaya dito po kami ngayon patuloy na sama-sama, Panginoon, nagkakaisa, O Diyos, tinataas ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Nakita niyo po, Panginoon, ang sitwasyon, Panginoon, ng bansang Pilipinas ngayon. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, O Diyos, ang aming mga pinuno, ang aming presidente, Panginoon, Bongbong Marcos, hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Bigyan sila, Panginoon, ng katalinuhan, O God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon, O Diyos, at sa bawat, Panginoon, desisyon nila, Panginoon, hallelujah, na magbigay, Panginoon, O Diyos, ng kasagutan sa bawat pangangailangan, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O God. Lord, sa mga nagaganap nangyayari sa weather po namin, Panginoon, O Diyos. Lord, hallelujah, ang init ng panahon na ito, Panginoon. Hallelujah, tinataas namin sa iyo, O Diyos. Maraming mga naaapektuhan, Panginoon, O Diyos. Hallelujah, ng mga kababayan po namin. Dahil sa tindi ng init na ito, Panginoon. Kayo lamang po nakakaalam, O Diyos. Dalangin po namin ang normal na weather, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon. Yung kakayanan, Panginoon, O Diyos, na mga mamamayang Pilipino, Panginoon, hallelujah, na maranasan, Panginoon, ang normal na weather, O God. Pinawasak namin anumang klase ng trahedya, sa pangalan ni Jesus, na pakikainitan, sa pangalan ni Jesus, walang normal na temperature, ay pinawasak namin ito sa pangalan ni Jesus, at nagpapakawala kami ng normal na temperature sa pangalan ni Jesus. Panginoon, yung tama, Panginoon, at temperatura ng aming bansa, O Diyos. Lord, ang mga naapektuhan, Panginoon, hallelujah, abutin niyo po sila na ito, Panginoon, ang wake-up call sa amin, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon, O God, na malapit ka nang dumating, Panginoon, O Diyos. Hallelujah, na tunay nga, Panginoon, ang bawat bansa, O Lord God, at ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay patuloy niyo pong ingatan, Panginoon, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. At patuloy namin winawasak ang false religion, false doctrine sa bansang Pilipinas, katigasan ng puso, kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. At patuloy kami nagpapakawala sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ang pagpapakumbaba, Panginoon, hallelujah, paglapit sa iyo, Panginoon, salvation, shame and repentance, O God, ang mataas sa pananampalataya, ang tamang pagkakilala sa iyo, tamang relasyon, Panginoon. Lord, abutin niyo po ang bawat isa sa mga bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God. At winawasak din namin ang kawalan, kasalatan, kahirapan, sa pangalan, kagipitan, sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin doon, patuloy po kami nagpapakawa ng prosperity, kaginhawaan, kaluwagan, Panginoon, ang pagdaloy, Panginoon, hallelujah, ng yung abundant blessing, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, hallelujah, dinudulog namin ito sa iyo, O Diyos, at winawasak din namin anumang mga walang pagkakaisa, korupsyon sa Pilipinas ay winawasak namin. Pride, katigasan ng puso sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Walang kabanalan, sa pangalan ni Jesus, kayo ng mga bisyo, addiction, sa pangalan ni Jesus, droga, in Jesus' name ay winawasak namin, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. Alak, sigarilyo, na siyang makakasira sa katawan ng mga mananampalataya ng mga tao sa pangalan sa bansang Pilipinas ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy po kami nagpapakawala, Panginoon, O Diyos, ng kabanalan, tunay na pagkakilala sa iyo, pagmamahal sa iyo, pagkatakot sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At patuloy po namin pinakakawala pagkakaisa, ang pag-ibig, Panginoon, hallelujah, sa bansang Pilipinas, O God. Lord, hallelujah, salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bansang Pilipinas. Ipinagkakatiwala po namin ito sa iyo, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, gayon din po, Diyos, sa everyday, Panginoon, na nagbibigay ng mensahe sa amin sa Rema Philippines, O God, ang aming mga kapastoran, Panginoon, dalangin po namin ang mensahe mo na ibibigay sa bawat isa sa kanila, Panginoon, na magiging topic
namin everyday, O Lord God. Yes, Lord, O yung God. topic, Panginoon, na maaari, Panginoon, ma-mold ang buhay ng bawat isa sa amin. Mag-encourage, ma-equip, Panginoon. Hallelujah. At tunay na tumibay, Panginoon, at magpatuloy, O Diyos, hallelujah, sa pagsamba, pagpupuri sa iyo hanggang sa dumating ka, Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mga gandang topic na yan, Panginoon, na ibibigay mo sa kanila, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At hayaan niyo, Panginoon, ang kanilang buhay. Patuloy niyo rin pong pagpalain, ingatan, Panginoon, i-bless, O Lord God, sa kanilang ministry at buong pamilya, Panginoon, sa kanilang pamilya. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, gayon din po, Panginoon, itinataas po namin ang mga under construction ng mga churches po namin, O God. Lord, kayo lang po nakakaalam kung saan po yung mga simbahan na nais ninyong abutin po namin, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, nagabayan niyo kami sa magitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. I-lead niyo po kami kung saan po yung mga yung open, Panginoon, hallelujah, ng mga churches, O God. At salamat din po, Panginoon, dahil ikaw ang magpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan, O God. At salamat sa mga kaluluwa na ibibigay mo dyan, Ama, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Lord, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, tinataas din po namin ang aming mga kapatiran na mga nasa abroad, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O God, na nandun sila, O Diyos, ay ingatan yung pagpalain. At Lord, they are your ambassador. Kaya, Panginoon, may spread ang iyong pangalan, may spread ang iyong salita, Panginoon. At Lord, hallelujah, ingatan mo sila, ganun din ang kanilang pamilya. O Diyos, na naiwan dito sa Pilipinas, ibigay niyo rin po yung joy na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas po namin sila sa iyo sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, sa pangalan po na yung anak ng si Jesus, tinataas din po namin sa iyo ang mga prayer request ng aming mga kapatiran, Panginoon, ang bawat isa sa amin, na isulat man nila ito sa papel o babanggitin ang kanilang mga bibig. Ang mga prayer request na yan, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami na tinugon mo na yan, sapagkat sinabi mo kung kami mananalig, mananampalataya ng aming mga panalangin, Panginoon, ay sinagot mo na, mangyayari po ito. Kaya maraming salamat po dahil wala kang hindi mapangyayari, Panginoon, sa bawat nananampalataya, Father God. Salamat po, Ama, ganun din po ang aming Senior Pastor, Boy, O God, na patuloy niyo po siyang ingatan. Salamat sa kumpletong kagalingan at kalakasan na ibinigay mo na sa kanya as prayer request ng kabuuan ng Rema, Panginoon. Ingatan at pagpalain at salamat, akin ang kumpletong kagalingan sa kanyang buhay, sa kanyang katawan. Salamat po, Ama, at po aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord, dalangin po namin, Panginoon, O God, ang aming Senior Pastor. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, O God. Pupuan siyang laging mag-ingat, saan man siya kumaroon, Panginoon. Bigay mo sa kanya ang wisdom, Panginoon, knowledge, Lord, kung paano, O God, yung ministeryo pinagkatiwala mo sa kanya, O God. Salamat sa malakas na pangangatawan niya sa araw-araw. Ganun din po, Lord, kaya mga mahal sa buhay, patuloy mong ingatan, Panginoon, sila saan man sila naroon, O God, na pag-iingat na nagmumula sa iyo. At ganun din po, Panginoon, tinatas ko sa iyo, Panginoon, aming mga leaders, Panginoon. Lord, patuloy mo na ibigay, Panginoon, yung kalakasang pisikal sa aming mga leaders, O God. Bigay mo pa yung lalong kabigatan, Panginoon, burden, Panginoon, sa ministeryo pinagkatiwala mo, O God. Lord, i-unite mo ang bawat leaders, O God. Bigay mo kami ng isang layunin, isang puso, Panginoon, upang, Lord, maibigay, Panginoon, yung tama, Panginoon, na gagaling sa iyo, Panginoon, ng mga dapat gawin, Panginoon, ng mga leaders, O God. Ingatan mo sila, patuloy mo sila bigyan, Panginoon, O God, ng wisdom, Panginoon, upang mapalakad, Panginoon, O God, ang aming simbahan na pinagkatiwala mo. Ingatan mo sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Lord, bigay mo yung puso mo pagmahal, puso maunawain, Panginoon, O God, sa aming mga leaders, O God. Kasi po, Lord, tinataas namin ang aming mga pastor, Panginoon, mga workers, ang mga miyembro ng bawat simbahang ito, O God. Patuloy, Lord, ibigay mo, O God, yung mga pangangailangan, O God, ng aming mga workers, ng aming mga kapastoran, O God. Ingatan mo, saan man sila dumako pa maroon, Lord. Lalo ngayon, Panginoon, nakakita mo yung panahon, O God, bigay mo sa kanila ang malalakas sa pangangatawan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ingatan mo sila sa lahat man ng kanilang pinupuntahan, O God. Bigay mo sa kanila yung mga desire ng puso nila, O God, yung kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang bigay, Panginoon, yung mga burden, Lord, sa puso nila,
Lord, sa mga kaluluwa, Panginoon, sa aming mga pastor, sa aming mga workers, Panginoon, at sa mga miyembro namin, Panginoon, ng bawat outreaches ng Rema. Bigay mo yung mga pangangailangan nila. Nakikita mo, Panginoon, o God, tukunin mo ito, God. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, pisikal, kagalingan espiritual ng bawat isa sa amin, Panginoon, o God. At yung mga workers, Lord, at mga pastors, Panginoon, nakikita mo yung pangangailangan nila. Nakikita mo, Panginoon, yung laman ng mga puso nila. Sa times, Lord, na sila ay nalulungkot, Ikaw ang kaaliwan, Panginoon. Sa time, Panginoon, na sila ay naghahanap, Ikaw ang masusumpungan nila, Panginoon, O God. Sa time, Panginoon, O God, nandun yung sakit, Ikaw yung kagalingan, Panginoon. At salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa aming mga workers. Ganun din po sa bawat mga miyembro ng simbahang ito at sa mga nakikinig, O God. Lord, Ikaw din na magbigay ng mga pangangailangan, O God, ng aming simbahan, sa financial, Panginoon, sa mga renta, sa mga allowances, Panginoon. Ikaw yung aming provider, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangailangan. Ganun din po yung mga mahal sa buhay, O God, ng mga full-timers, Lord, na ibiniwan nila, Panginoon. Kalingain mo, Ikaw magbigay, Panginoon, ng mga pangailangan, O God, ng mga mahal nila sa buhay, Lord. Mapakilala ka sa kanila, Panginoon, na paglilingkod, Panginoon, ay hindi kawalan, kundi kapakinabangan, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo, O God, sa kanilang pamilya, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang bawat simbahan, Panginoon, O God, yung church planting, O God, patuloy na idako mo ang mga panyapak ng bawat isa sa amin, kung saan kami pwede, Lord, na magtayo, Panginoon, ng iyong simbahan, O God, upang marami pang mas makakilala sa iyo, O God. O Lord, na magkaroon, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon, dito sa buong Pilipinas, sa masulok, Panginoon, ng Pilipinas, at maging sa ibang bansa, O God. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, O God. Ganun din po, Lord, tinataas ko sa iyo ang mga activities, Panginoon, ng aming simbahan, mga anniversaries, Panginoon. Ikaw yung taga-provide, Panginoon, mga pangailangan ng mga nag-anniversary, O God. Patuloy mo kami, Panginoon, O God, na pagbuklidin, O God, ng iyong pag-ibig, Panginoon, O God, ng iyong layunin, Panginoon, para sa simbahang ito. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kami, Panginoon, na bigay sa amin enthusiasm na paglilingkod, O God. Ang mga burden sa mga kaluluwa, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa marami pang workers, marami pang pastor, O God, ay pagkakatiwala mo dito sa simbahan ng Rema, O God. Salamat, Panginoon. Dalangin namin ito, tinatas namin ito sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo muli magpuri sa Panginoon, Diyos sa amin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na ako. Sundin ang loob mo. Pag-ibig mo ay tapat at wagas.
iba, O God. Salamat sa patuloy na pagsama ninyo sa amin, na patuloy niyo po kami kinakatagpo. Patuloy niyo po pinaparanas sa amin, Panginoon, ang inyong presensya, O Diyos. Patuloy niyo po, Panginoon, hallelujah, binibigay, Panginoon, O Diyos, ang patuloy na pagsama at salamat po, O God, sa pananatili niyo sa amin, O God. At ngayon, Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat dahil alam po namin ang aming mga napanalangin ay tunay na tinugon mo na, O Diyos. Maraming salamat po sa katagumpayan at katugunan na binibigay mo sa amin, O God. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise the Lord po. Magandang gabi sa bawat